Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar at naramdaman mo kaagad na kailangan mong umalis? Hindi ito takot o imahinasyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, tulad ng isang tahimik na hudyat sa loob ng dibdib. Marami ang hindi pinapansin ito, ngunit ang mga nagdadala ng espiritual na pagiging sensitibo ay napansin kapag ang kapaligiran ay hindi maayos. May mga di nakikitang sakit, lumang pasanin at nalilito na mga intensyon na hindi lumilitaw sa mata, ngunit nakakaantig sa kaluluwa. At kapag lumitaw ang damdaming ito, hindi ito kahinaan. Ito ay pangangalaga ng langit. Ngayon malalaman mo kung bakit nangyayari ito at kung paano ang pangunawa na ito ay bahagi ng iyong layunin. Kung nakarating na sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang susunod. May mga tao na pumapasok sa isang kapaligiran at agad na naramdaman kung ano ang reaksyon ng kanilang katawan. Paninikip sa dibdib, pagkabalisa ng walang maliwanag na dahilan, bigla ang pagnanais na umalis. Hindi ito ipinanganak sa isipan, kundi sa kaluluwa. Ito ang uri ng pangunawa na hindi sumigaw, kundi bumubulong ng matatag. Ang mga natututong makinig sa hudyat na ito ay umiiwas sa hindi kinakailangang sakit. Hindi ito paranoia, kundi pagiging sensitibo na sinanay ng buhay at ng espiritu. Ang panloob na radar na ito ay gumagana bilang isang hindi nakikitang sistema ng pagtatanggol. Bago ito maipaliwanag ng isipan, may isang bagay sa loob mo na napagtanto na ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa iyong enerhiya. Kadalasan, ang kapaligiran ay tila karaniwan, kaaya-aya sa iba. Ngunit para sa mga nagdadala ng pagiging sensitibo na ito, mayroong isang maliit na pagkakaiba sa hangin at ang pagwawalang bahala nito ay karaniwang nagiiwan ng emosyonal na pasanin kalaunan. Ang mga pinili ay karaniwang dumadaan sa malalim na proseso ng panloob na paglilinis. Ginagawa nitong mas matalas ang pangunawa, kung saan may nakatagong salungatan, baluktot na intensyon o lumang emosyonal na labi, ang katawan ay tumutugon. Parang sinasabi ng kaluluwa, hindi ito ang lugar mo ngayon. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi tanda ng pagtanggi sa mundo, kundi ng espiritual na katandaan. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong lakas sa pamamagitan ng pagtayo kung saan nawala ang iyong kapayapaan. May mga labanan na hindi dapat ipaglaban kundi iwasan. Ang pag-iingat ay alam din kung paano lumabas bago kapagod ng isang bagay mula sa loob. At marahil ang pinakamahirap na sandali ay upang magtiwala dito nang hindi nangangailangan ng isang panlabas na dahilan. Hindi mo palaging maipaliwanag kung bakit. Ngunit alam ng kaluluwa at kapag ang radar na ito ay na-activate, inihahanda ka nito para sa isang bagay na mas mahusay sa hinaharap. Kahit na nananatiling tahimik ito sa ngayon, mayroong isang layer ng katotohanan na hindi nakikita ng mga mata, ngunit nadarama ng puso. Ang ilang mga kapaligiran ay nagdadala ng mga kwentong hindi nalutas, siksik na damdamin, paulit-ulit na mga saloobin na naipon sa paglipas ng panahon. Ang mga may espiritual na pagiging sensitibo ay napagtanto ito kapag tumawid sila sa threshold. Hindi ito imahinasyon, kundi basahin kung ano ang nakabitin sa hangin. Kinikilala ng kaluluwa kung ano ang sinusubukan pa ring tanggihan ng isipan. Habang marami ang pumapasok sa isang lugar at nakikita lamang ang mga pader, kasangkapan at mga tao, ang iba ay nakakaramdam ng di nakikitang kapaligiran na bumabalot sa lahat ng bagay. Impersonal na kalungkutan, lumang tensyon, isang kabigatan na mahirap ipaliwanag. Ang mga damdaming ito ay lumilitaw dahil ang damdamin ng tao ay hindi nawawala ng ganoon. Nagiiwan sila ng mga bakas,
lalo na kung may patuloy na sakit, alitan o panloob na kaguluhan. Ang pangunawa na ito ay hindi nagmumula sa isang ipinahayag na kaloob, ngunit mula sa tahimik na pakikinig. Ang mga taong natutong obserbahan ang kanilang sarili mula sa loob ay nagsisimulang maunawaan ng mas malinaw kung ano ang nasa labas. Ang katawan ay tumutugon bago ang katwiran, ang puso ay nagpapabilis o nagsasara, ang paghinga ay nagbabago. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ang isang bagay doon ay hindi nakasync sa iyong kasalukuyang dalas. Sa makatwid, ang ilang mga lugar ay pinatuyo ng walang kahirap-hirap. Pumasok ka ng maayos at umalis na pagod, nalilito. Hindi dahil may pisikal na nangyari, kundi dahil nagkaroon ng energy shock. Nagsasalita rin ng mga bilog kahit na walang mga salita. At ang mga nakabuo ng pagsabot ay natututong makinig sa mga tusong mensaheng ito. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang pangunawa na ito ay pinalakas habang iginagalang mo ang iyong mga hangganan. Ang mas iginagalang mo ang iyong mga panloob na signal, mas malinaw ang mga ito. Ang kaluluwa ay lumalakas kapag ito ay siniseryoso. At itinatakda nito ang entablado para sa mas malay na mga pagpipilian sa mga susunod na hakbang ng paglalakbay. Sa ilang mga oras, ang ilang mga kapaligiran ay nagiging partikular na tensyonado. Ang mga shopping mall sa mga sandali ng matinding promosyon ay isang malinaw na halimbawa nito. May bilis, paghahambing, pagkabalisa, pakiramdam ng kakulangan at isang tahimik na karera na hindi dapat talikuran. Ang lahat ng ito ay lumilikha ng isang mabigat na larangan na hindi alam ng maraming tao. Ngunit ang mga mas sensitibo ay nakakaramdam ng epekto sa sandaling pumasok sila. Hindi ang pagbili ng sarili mismo ang nagpapabigat, kundi ang kapaligiran na nabuo. Ang mga taong pagod, hindi mapigilan na damdamin, bigo na inaasahan at hindi mapigilan na mga salpok ay naghahalo sa parehong espasyo. Ang halagang ito ay lumilikha ng isang patuloy na ingay na nalilito ang isip at nakakapagod sa kaluluwa. Ang katawan ay tumutugon sa pangangati, biglaang pagkapagod o pagnanais na umalis ng walang malinaw na dahilan. Para sa mga piling tao, ang ganitong uri ng kapaligiran ay karaniwang nauubos ng mas mabilis. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil masyado silang nakakaunawa. Nararamdaman ng kaluluwa ang pagkakaiba sa pagitan ng pagnanais at kawalang kabuluhan, sa pagitan ng hitsura at katotohanan. At ang pananatili doon ng masyadong mahaba ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng panloob na paghihiwalay na parang may isang bagay na sinipsip ng walang pahintulot. Maraming mga tao ang nagsisikap na huwag pansinin ito upang magkasya sa pag-iisip na ito ay isang pagmamalabis o labis na sensitibo. Ngunit may karunungan sa pagkilala sa mga hangganan. Hindi lahat ng lugar ay kailangang harapin ito. Kung minsan, ang paglabas ay isang tahimik na pagkilos ng pag-iimbak, hindi isang pagtakas. Kapag naiintindihan mo ito, nagsisimula kang pumili ng mas mahusay kung saan ididirekta ang iyong pansin at presensya. At ang pagpipiliang ito ay nagbabago sa lahat, kahit na walang sino man sa paligid ang nakakapansin. May mga kapaligiran na tila hindi nakakapinsala, ngunit nangangailangan ng higit pa kaysa sa iniisip mo. At ang kaluluwa ay laging nagbababala ng maaga. Ang mga ospital ay mga lugar ng pangangalaga, ngunit din ng malalim na emosyonal na akumulasyon. Ang sakit, paalam, takot at naputol na pag-asa ay nakarehistro sa pagitan ng mga tahimik na pader. Kahit na ang lahat ay mukhang maayos at malinis, ang isang hindi nakikitang singil ay nananatili. Ang mga taong may espiritual na pagiging sensitibo ay nararamdaman ito halos kaagad bilang isang pasanin na hindi maipaliwanag. Ang pagpasok sa mga kapaligiran na ito nang walang tunay na pangangailangan ay maaaring humantong sa biglaang pagkapagod.
Hindi ito emosyonal na kahinaan, kundi mas mataas na espiritual na empatiya. Nakukuha ng kaluluwa ang pagdurusa ng iba kahit na walang direktang pakikipag-ugnayan. Ang katawan ay tumutugon sa pagod, kalungkutan ng walang maliwanag na dahilan o isang panloob na katahimikan na mahirap mapanatili ng matagal. Ang mga lugar na ito ay may mahalagang papel, ngunit nangangailangan sila ng balanse mula sa mga pumasok. May mga tao na namamahala sa pamamagitan ng mga ito nang walang malubhang kahihinatnan, ang iba ay hindi. Ang mga pinili ay karaniwang sumisipsip ng higit pa kaysa sa napagtanto nila. Sa makatuwid, ang kakulangan sa ginhawa ay tila isang malusog na limitasyon, hindi isang pagtanggi sa sakit ng iba. Mayroong tamang oras upang maging sa mga puwang na ito at ang tamang oras upang umatras. Ang pananatili ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan ay maaring mag-organisa ng emosyonal na kapaligiran at pahinain ang panloob na kalinawan. Nauunawaan ng kaluluwa kapag nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Ang pagwawalang bahala sa karatulan na ito ay karaniwang humahantong sa tahimik na pagkasira pagkatapos. Ang pagkilala dito ay hindi nagpapababa ng iyong pakikiramay, ngunit pinoprotektahan lamang ang iyong panloob na istruktura. Ang pag-aalaga sa iba ay hindi nangangailangan ng pagkawala ng iyong sarili. At ang pag-aaral ng pagkakaiba na ito ay bahagi ng espiritual na pagkahinog na naghahanda sa iyo para sa susunod na mga kapaligiran na darating. Hindi lahat ng lugar na may sagradong pangalan ay talagang nagpapanatili ng isang buhay na kapaligiran. May mga relihiyosong puwang kung saan nagpapatuloy ang ritual, ngunit ang kakanyahan ay nawawala sa daan. Ang mga salita ay paulit-ulit, ang mga kilos ay pinananatili, ngunit ang isang bagay ay tila walang laman. Ang mga sensitibo ay mabilis na napapansin ang kawalan na ito kahit na hindi alam kung paano ito ipaliwanag. Sa ganitong kalagayan, ang kaluluwa ay hindi nakakatagpo ng kapayapaan. Napakaraming mga patakaran at napakaliit na presensya. Sinusubukan ng puso na kumonekta, ngunit nararamdaman ang isang hindi nakikitang pagbara na tila ang panalangin ay hindi dumadaan sa kisame. Nagdudulot ito ng panloob na pagkalito, pagkakasala ng walang dahilan at mabigat na katahimikan na hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ang kakulangan sa ginhawa ay hindi nagmumula sa pananampalataya, kundi sa kakulangan ng katotohanan sa kalawakan. Ang mga pinili ay karaniwang nararamdaman ito ng malakas. Kung saan may walang buhay na hitsura, ang kaluluwa ay tumutugon. Hindi ito ang paghuhusga ng mga tao, kundi ang pangunawa sa kapaligiran. Ang tunay na espiritualidad ay hindi pinipigilan, hindi suffocate, hindi nangangailangan ng mga maskara. Kapag nangyari ito, ang espiritual na katawan ay nagiging alerto. Marami sa kanila ang nananatili sa mga lugar na ito dahil sa takot, tradisyon o panggigipit sa lipunan. Ngunit alam ng kaluluwa kung kailan dapat pakainin at kung kailan lamang kontrolin. Ang espiritual na pagkilala ay pagkilala din kapag ang isang puwang ay hindi nakaaya-aya sa panloob na paglago. Hindi ito nangangahulugan ng pagtalikod sa pananampalataya, kundi paghahanap ng lalim. May mga pagkakataon na ang paggalis sa isang lugar ay ang unang hakbang upang matuklasan muli ang tunay na presensya. At ang tahasang desisyon na ito ay karaniwang nagbubukas ng mga landas na hindi pa nakikita. May mga kapaligiran na kahit na tahimik ay nagsasalita ng malakas sa kaluluwa. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang isang bagay ay nasira, ang mga salita ay nasaktan, kung saan ang mga pagkalugi ay nag-iwan ng malalim na marka. Sa pagbabalik, ang katawan ay tumutugon bago ang malay na memorya. Lumilitaw ang pagpipigil, nagbabago ang paghinga, nagsasara ang puso.
Hindi ito isang kahinaan, kundi isang masiglang paggising ng mga alaala. Ang mga puwang na ito ay nagdadala ng mga emosyonal na record na hindi pagganap na natunaw. Kahit lumipas ang panahon, may nananatili pa rin, naghihintay na makilala. Para sa mga napili, ito ay nagpapakita ng kagyat na kakulangan sa ginhawa. Bigla ang kalungkutan o pagnanais na umalis. Kinikilala ng kaluluwa kung ano ang napagtagumpayan na nito, ngunit ayaw niyang maranasan ito muli. Marami ang nag-iisip na dapat ay naranasan na nila ito ngayon. Ngunit ang pagtagumpayan ay hindi nangangahulugang patuloy na ilantad ang iyong sarili sa kung ano ang nasasaktan. May mga remedyo na nangangailangan ng distansya upang mapagtibay. Ang paulit-ulit na pagbabalik sa ilang mga lugar ay maaaring muling buksan ang mga sugat na gumaling ng tahimik. Ang mga palatandaan na ito ay tila isang paanyaya sa panloob na paggalang. Ang kaluluwa ay nagnanais ng proteksyon, hindi paghaharap. Hindi mo na kailangang magpatunay ng lakas sa pamamagitan ng pagharap sa mga alaala na natupad na ang iyong tungkulin. Ang pangangatwiran ay nangangahulugan din ng pag-alam na hindi lahat ng pagbabalik ay sapilitan. Kapag iginagalang mo ang hangganan na ito, may isang bagay na nag-aayos sa loob nito. Ang enerhiya ay napanatili, ang kapayapaan ay matatag, at ang nakaraan ay nawawalan ng kapangyarihan na ibalik ka. At inihahanda ka nito na kumuha ng mga bagong lugar, pisikal at espiritual, ng mas madali kaysa dati. May mga lugar na sa unang tingin ay tila ganap na normal. Magandang ilaw, organisasyon, sapat na katahimikan. Gayunpaman, may isang bagay na hindi akma. Ang banayad, ngunit patuloy na kakulangan sa ginhawa ay nangyayari ng walang babala. Ang isip ay naghahanap ng mga paliwanag, ngunit hindi nito mahanap ang mga ito. Sa kabilang banda, agad na nauunawaan ng kaluluwa na mayroong pagkakaiba sa puwang na ito. Ang mga sensasyong ito ay kadalasang nangyayari sa mga bahay o gusali kung saan hindi pinapayagan ang mga lumang enerhiya. Ang mga salungatan, lihim, matagal na sakit o baluktot na intensyon ay nagiiwan ng hindi nakikitang bakas. Kahit na ang kasalukuyang mga naninirahan ay walang alam, ang kapaligiran ay nagdadala ng mga talaan na hindi natunaw sa paglipas ng panahon. At ang mga taong sensitibo ay nakukuha ito sa katawan. Itinuturing ng mga hinirang ang bigat na ito bilang isang tahimik na babala. Maaari itong maging isang biglaang sipon, presyon sa ulo, pagkabalisa ng walang lohikal na dahilan. Hindi ito takot kundi pag-iingat. Kinikilala ng kaluluwa kapag ang panginginig ng boses ng isang lugar ay hindi tumutugma sa kasalukuyang yugto nito. Ang pananatili doon ay lumilikha ng emosyonal na pagkapagod ng walang maliwanag na dahilan. Marami ang hindi pinapansin ang mga palatandaang ito dahil tila hindi makatwiran ang mga ito. Ngunit ang espiritual na mundo ay hindi lamang gumagana ayon sa lohika. May mga pananaw na nauuna sa anumang makatwirang paliwanag. Kapag ang kakulangan sa ginhawa ay nagpatuloy, gumaganap ito ng isang proteksyon na pag-andar kahit na hindi mo pa rin ito lubos na nauunawaan. Ang pagsunod hini nga pahamangno diri eksagerasyon kundi praktikal nga kinaadman. Kung minsan, ang pag-alis sa isang lugar ay isang tahimik na pagtakas, at ang kaluluwa kapag narinig ay palaging humahantong sa mga puwang kung saan maaaring manatiling kapayapaan, kahit na ang landas na ito ay unti-unting inihayag. May mga lugar kung saan ang labis na pagsasalita ng mas malakas kaysa sa katotohanan. Ang patuloy na ingay, stimuli mula sa lahat ng panig, mababaw na pag-uusap at walang layunin na bilis ay lumilikha ng isang nakalilito na larangan.
Para sa marami, ito ay isang paggalaw lamang. Para sa mga taong sensitibo, ito ay isang agarang labis na pag-aaral. Ang kaluluwa ay umaatras kapag wala itong mahanap na lugar upang huminga. Ang mga kapaligiran na tulad nito ay nalulunod sa panloob na tinig. Ang mga saloobin ay nalilito, ang katawan ay tenses, at ang pakiramdam ng pagkapagod ay mabilis na dumarating. Hindi dahil may masamang nangyayari, kundi dahil walang layunin na makakapagpapanatili ng labis na kaguluhan. Ang enerhiya ay nawawala, at ang mga nakakakita nito ay nararamdaman na parang sila ay na-withdraw mula sa kanilang sarili. Ang mga pinili ay karaniwang naghahanap ng lalim nang hindi man lang namamalayan ito. Kung saan mababaw ang lahat, may nababagabag sa iyo. Ito ay hindi isang paghuhusga ng mga tao, ngunit isang hindi pagkakatugma ng dalas. Ang pananatili sa mga puwang na ito ng mahabang panahon ay maaaring maging sanhi ng pangangati, pagkabalisa o kahungkagan na mahirap ipaliwanag sa ibang pagkakataon. Marami ang natututong mag-adjust, ngunit ang gastos ay malaki. Ang pagpapatahimik ng iyong sariling pangunawa upang magkasya ay nangangailangan ng emosyonal na enerhiya. Ang kaluluwa ay nais ng mga kapaligiran na nagpapahintulot sa presensya, hindi lamang hanap buhay. Mga lugar kung saan ito ay may katuturan, hindi lamang ingay. Kapag napagtanto mo ito, nagsisimula kang pumili ng mas mahusay na lugar kung saan upang manatili. At ang pagpipiliang ito ay nagbabago sa kalidad ng iyong panloob na pakikinig. May mga puwang na nakakagambala at may mga puwang na nakahanay. Ang pag-alam sa pagkakaiba ay bahagi ng espiritual na pagkahinog na nauuna sa mga bagong hakbang. Ang pag-iwas sa ilang mga lugar ay hindi tanda ng takot, kundi ng panloob na katandaan. Sa loob ng mahabang panahon, itinuro sa kanila na ang pagiging malakas ay nangangahulugang pagtitiis sa lahat, pananatili sa anumang kapaligiran, hindi pinapansin ang damdamin ng katawan. Ngunit hindi iyon kung paano gumagana ang kaluluwa. Kapag natutunan mong igalang ang iyong sarili, nauunawaan mo na ang paglabas ay isang kilos din ng katapangan. Ang pag-ibig sa sarili ay nagsisimula kapag tumigil ka sa paglabag sa iyong sarili upang mapasaya. Ang pagtatanggol sa sarili ng enerhiya ay ipinanganak mula sa katalinuhan. Alam mo na hindi lahat ng imbitasyon ay dapat tanggapin at hindi rin dapat panatilihin ang bawat presensya. May mga kapaligiran na mas mahal kaysa sa inaalok nila. At kapag pinilit mong manatili, nagbabayad ka ng may pagkapagod, emosyonal na pagkalito at pagkawala ng espiritual na kalinawan. Nararamdaman ng kaluluwa kapag ito ay nalulunod. Natututo ang mga hinirang, kadalasan sa pamamagitan ng sakit, na ang pagpapanatili ng kanilang sariling enerhiya ay mahalaga upang makamit ang layunin. Imposibleng mapanatili ang isang magaan na buhay sa ilalim ng patuloy na labis na karga. Ang pag-iwas sa ilang mga lugar ay isang tahimik na paraan upang igalang ang ipinagkatiwala sa iyo. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang responsibilidad. Hindi ito nangangahulugan ng paghihiwalay o pagtanggi mula sa mundo, ngunit isang malay-tao na pagpipilian. Patuloy kang nagmamahal, tumulong, naglilingkod, ngunit hindi nawawala. Ang pagkakaiba ay ang pag-alam kung kailan papasok at kung kailan lalabas. At ang karunungan na ito ay binuo sa panloob na pakikinig at naipon na mga karanasan. Kapag sinimulan mong igalang ang iyong sarili sa ganitong paraan, may isang bagay sa loob niya na naayos. Ang kapayapaan ay hindi na bihira at nagiging sanggunian, at ang postura na ito ay naghahanda sa iyo para sa pangwakas na pag-aaral ng paglalakbay na ito. Ganap na magtiwala sa tinig na gumagabay sa iyong mga hakbang. Darating ang panahon na napagtanto mo na ang kaluluwa ay palaging alam ang daan.
Bago ang mga salita, bago ang mga paliwanag, bago ang nakikitang ebidensya, mayroong isang panloob na tanda na gumagabay sa kanyang mga hakbang. Ang intuisyon na ito ay hindi sumisigaw, hindi pinipilit, hindi nalilito. Nangunguna siya ng may kalmadong katatagan na nagpapakita hindi lamang kung saan pupunta, kundi lalo na kung saan pupunta. Ang pagtitiwala sa panloob na tinig na ito ay isang proseso. Marami ang tinuturuan na mag-alinlangan sa kanilang sarili upang humingi ng panlabas na pagsang-ayon para sa lahat ng bagay. Ngunit ang espiritual na intuisyon ay hinog kapag sinimulan mong igalang ang maliliit na babala. Pagkabalisa kapag pumasok ka, ginhawa kapag umalis ka, kapayapaan na bumabalik kapag lumakad ka palayo. Wala sa mga ito ang aksidente. Natutunan ng mga hinirang na ang pangunawa na ito ay isang uri ng banayad na komunikasyon. Hindi ito puno ng takot, kundi may kalinawan. Kahit na ang desisyon ay tila hindi makatwiran sa iba, mayroong isang kalmado na seguridad sa loob ng isang sarili. At ang seguridad na ito ay nagpoprotekta ng higit pa sa anumang makatwirang paliwanag. Ang pagwawalang bahala sa intuisyon ay kadalasang humahantong sa pag-ulit ng sakit. Sa kabilang banda, ang pakikinig ay nagbubukas ng mga hindi inaasahang avenue. Minsan ang pag-alis sa isang hindi komportabling lugar ay ang simula ng isang punto ng pagbabago na hindi pa naibubunyag ang sarili. Inaasahan ng kaluluwa ang mga paggalaw na hindi mauunawaan ng isip hanggang sa mamaya. Kapag sinimulan mong magtiwala sa tahimik na gabay na ito, may nagbabago sa iyong relasyon sa mundo. Ang mga halalan ay nagiging mas koordinado. Ang mga pagpupulong ay mas magaan, ang mga kapaligiran ay mas magkatugma. At ang kumpiyansa na ito ay naghahanda sa lupa upang mamuhay ng may higit na kapayapaan kahit na sa gitna ng hindi tiyak na mga sitwasyon. Ngayon, tingnan ng tapat, ilang beses ka na binalaan ng iyong kaluluwa at hindi mo pinansin. Gaano karaming mga sitwasyon ang naiiba kung umasa siya sa unang kakulangan sa ginhawa. Ang mga palatandaang ito ay hindi lumitaw upang limitahan ka, kundi upang ayusin ka. Ang mga ito ay palaging mga paanyaya sa espiritual na kapanahunan at paggalang sa kung ano ang iyong nagiging. Paano kung simulan mong makinig ng mas mabuti sa sinasabi ng iyong katawan at puso? Saan ka ba naiwan dahil lamang sa ugali, takot o inaasahan ng iba? At saan nais ng iyong kaluluwa na makalabas, ngunit pinilit mong manatili? Ang mga sagot na ito ay maaaring baguhin ang paraan ng iyong paggalaw sa mundo mula ngayon. Ang paglalapat ng pangunawa na ito sa pang-araw-araw na buhay ay isang kilos ng praktikal na pananampalataya. Ito ay ang pagpili ng mga kapaligiran na nag-aalaga, ang mga relasyon na itinayo at mga landas na nagpapanatili ng kanilang kapayapaan. Kapag iginagalang mo ang pagiging sensitibo na ito, may isang bagay na nag-aayos sa loob at ang labas ay nagsisimulang sundin ito. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito makikita mo ang nilalaman na tutulong sa iyo na makilala, palakasin at lumakad ng may higit na espiritual na kalinawan.